Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Yintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayang nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch. Lunes, Agosto 25, tuwing 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalangan. 1.88 billion flood control projects sa Iloilo ginapausisa. Mayor Trianias magaupod sa Mayors for Good Governance Initiative. Probinsya sang Antique naka-alerto sa ginapabot mabaskong nga pagulan dala sang low pressure area kag habagat. DSWD Field Office nagpasaling nga may bastante nga supplies ng family food packs kag non-food items nga handa i-augment sa mga maapektuhan sang anuman nga kalamidad. Kag karon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Luyag ni Iloilo 5th District Board Member Rolex Suplico nga ipausisa ang masobra 1.8 billion ka pesos nga balor sa flood control project sa iya distrito umpisa sa tuig 2022. Sa privilege speech may tigulo nga deluge sa regular session sa sangguniang panlalawigan, ginmensionar Suplico ang mga numero nga iya nakuha sa bago ginlunsar nga website na sumbong sa Pangulo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Suno sa iya, 4 lang sa 11 ka banwa sa 5th District sang Iloilo ang nakalista sa site. Ang estansya nga may 19.3 million, Concepcion 49.5 million, Ahoy 816.6 million, kag Barotac View 610.2 million. Siling niya nga may 7 pa kadugang nga mga proyekto na balor sang 660 million ang wala nakabutang sa database nga may kabilugan nga 1.84 billion. Nasunod sa billboard sa proyekto na lakip diri ang mga masunod. 143.29 million awarded to Jedgers Construction Corporation sa poblasyon San Dionisio. 59 million awarded sa AD Pendon Construction and Supply sa poblasyon Carles. 144.54 million awarded sa AD Pendon Construction and Supply sa Bangkal Carles. 56.7 million awarded sa Jedgers Construction Corporation sa Mangorokoro Ahoy. 85.15 million awarded sa Zeke Zarlos Construction and Supply sa Pili Ahoy. 76.13 million awarded sa AD Pendon Construction and Supply sa Mangorokoro Ahoy. 95.34 million awarded sa QM Builders para sa Mangorokoro Ahoy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa Trianias magaupod sa Mayors for Good Governance Initiative. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagpabutyag sa interes si Iloilo City Mayor Raisa Trianias nga magaupod sa kausa sa Mayors for Good Governance Initiative na nagahinyo sa maidiig na pag-usisa kay investigasyon sa tanan ng mga flood control projects sa bilog na pungsod. Sa panawagan sa transparency kag hinyo sa presidente nga investigasyon sa mga flood control projects, nagapati ang alkalde nga makabuligid ang iya pag-upod sa alyansa sa mga alkalde.
Dugang man sini isang Iloilo City sa nagasuporta sa investigasyon kay nagaupod sa kausa sa pagpatuman sa good governance para sa kayuhan sa mga pumuluyo nga among pinaka-benepisyaryo sang mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Atipan Centers ginbuksan sa Pilaca Plaza kabayan sa pagsaulog sa 88 Iloilo City Charter Day. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Makabenepisyo sang libre nga gunting, masahe, manicure, pedicure kag magproseso sang pila ka dokumento sa CCRO mobile registration ang pila ka pamuluyo sa syudad sa ginbuksan nga mga Atipan Center sa Pilaca Plaza sa syudad sang Iloilo. Kadungan sa pagsaulog sang 88 Iloilo City Charter Day, dako nga bagay nga madala palapit sa pumuluyo ang pila ka serbisyo suno ka Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Mismo si Mayor Treñas kaupod sa kagawad Alan Saldivar kag Nini de la Llana ang nagpadulong sa Haro Plaza gud usisawan ng sitwasyon sa aktibidad. Yung pahayag man sa alkalde nga ginatun-an na ang plano ang pagpahamtang sa opisina sa Atipan Center sa mga distrito agod hindi na mabudlayan ang iban nga magsaka pa sa 7th floor sa City Hall agod makaproseso sang serbisyo nga ila ginakinahanglan. Magluwas sa Haro Plaza, may kasubong man hirikuton ang ginhiwat sa Plaza San Arevalo. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa Treñas tuna ng posibilidad sa pagbawi isang deklarasyon sa persona non grata batok sa ICDO engineer. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Pagkatunan pa ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang suwestyon sa pagbawi isang deklarasyon sa persona non grata batok kay Iloilo City District Engineering Office Director Engineer Roy Pacanan. Sa interview sa media kay Mayor Treñas, ginpahayag sini nga mabawi man o kung hindi ang persona non grata, katungdanan gyapon ni Pacanan ang magpatag sa mga proyekto may kangtanan sa mga flood control structures na ginadumalas ang ICDEO. Matandaan sa naligad na sesyon ng City Council ginistoryahan sa pinaka-konsyal ang pag-request sa opisina sa alkalde sa pagbawi isang deklarasyon sa persona non grata kay Engineer Pacanan sa sini-posibleng magatambong ang opisyal sa gapatawag na Quadcom hearing. Sa karon, importante suno kay Treñas, mapasiguro nga sustainable toward proper coordination ang ICDEO sa lokal na panguluhan para mapasiguro nga mapuslan kag tayuyon ang implementasyon sang proyekto. Sangdangkad lang sa nagpadalaman sang listahan sa mga proyekto ang ICDEO sa talatapan sang alkalde angot sa request ng opisina sang kompleto nga lista sa mga ginapaubra nga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inmanduan ni Antique Governor Paulo Javier pagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga paidalom sa heightened alert ang tanan nga municipal kag barangay DRRMCs bangod sa ginapaabot mabugat nga pag-ulan dala sang low pressure area kag southwest monsoon o kun habagat. Sigin pagwa nga advisory sang opisyal gimanduan sini ang mga local DRRMCs nga pasangkaron ng risk communication kag pasiguro ang madasig nga pagpagawa sang weather advisories kag warnings ing panugyanan man ang mga pumuluyo nga nag-i-star sa mountain slopes, low-lying areas kag flood-prone areas nga maghalong. Nakiyawan man ang pagtakbok sa suba kag ipaiway anay ang mga coastal activities para malikawan ng anuman nga insidente ginapangabay sang opisyal. Ang tanan nga mangin preparado sa tiun sa emerhensya kag magpatuman sa preemptive evacuation kung kinahanglanon agon masigurong safety sa mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. sa Quality Field Office nagpasalig nga may bastante nga supplies ng family food packs kay non-food items nga handa i-augment sa mga maapektuhan sang anuman nga kalamidad. Detalye sang balita, Marian Grace Sereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. May ara sang bastante nga supplies ang family food packs kag non-food items nga handa i-augment sa mga lokal nga panguluhan nga maapektuhan sang anuman nga kalamidad. Ini ang pasalig sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Gipayag ni Angelo Miranda, Information Officer sa Disaster Response Management Division o kung DRMD sa DSWD6 nga may nakastandby nga kabugusan ng 118 million pesos na bili sa stockpile ang regional office.
Lakip sa 118 million pesos ang masobra 110,000 nga family food packs, 29,000 nga non-food items, 6,000 nga ready-to-eat food, kag standby funds balor 2.7 million pesos. Standby family food packs worth 66,405,244.57. Kaya naman kita ng food items na standby worth 43,375.85. Kaya naman kita sa limang sa mga tawag na tuloy ready-to-eat meals worth 5,624,000. Kaga last year, kita sa standby fund na 2,790,000 and this all equates to 180,042,650.42 standby resources and fund po. Nabatian ang kabahisang pahayag ni Miranda. Para sa Bagong Pilipinas, Maria Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga kag agricultural extension workers ginpaidalom sa trainings kag capacity enhancement sa pagpatuman sang masagana Rice Industry Development Program. Detalye sang balita, Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isa sa interventions para sa mga manununa kag agricultural extension workers sa ilalong sa Masagana Rice Industry Development Program o kung MRIDP sa Department of Agriculture Western Visayas ang pagtanyag sa trainings kag capacity enhancement. Ini ang pahayag ni Karen May Hipolito, agriculturist sa rice program sa usapang agrikultura sa Agosto 25. Payo niya nga nagatanyag sa trainings para sa farmer leaders kag araman sa capacity enhancement sa agricultural extension workers. Sa mga trainings para sa farmer leaders, nakaliwat na sang 4 ka trainings sa ilalong sang MRIDP, ang regional office kag sa 8 nga capacity enhancement para sa agricultural extension workers may 5 na nga natapos. Pila sa topikong ginapatpat ang overview sa MRIDP, orientasyon sa seedling preparations, paano gamiton ang biofertilizer kag soil ameliorant, ano ang mga mayor nga peste kag diseases, ginatubuan man ang mga luma sa pagsulat sa ilang communication letters kag iban pa. Dugang Pulito nga pinaagi sini matubuan man sa mga farmer leader ang kaparangan nila nga mga luma sa ilang nahibaluan. Para sa Bagong Pilipinas, Maria Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DA Western Visayas ginahaylo ang mga mangunguma nga magpakig-angot kung kinahanglan sang assistance sa pag-usar sang farm machinery. Detalye sang balita, Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginahaylo sa Department of Agriculture Western Visayas ang mga mangunguna na nabunlayan sa pag-usar sa farm machinery na magpalapit sa regional office o sa Municipal Agriculture's Office agon martuluan sa eksakto nga pag-usar sini. Sa programa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas Iloilo kag DA Region 6 sa Lunes, Agosto 25, ginpahayag ni James Earl Ogatis, Chief sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFI 6. Nga may pila ka manguluma nga wala ginag-utilize ang farm implement kapareho sa rice transplanter bangod wala sang ihibalo sa pag-usar sini. Pahayag ni Ogatis nga hindi items na handa siya sa pag-contact sa DA o sa mga para magpatudlo. Ginpayag naman ni Karen May Hipolito, agriculturist sa rice program, nga may araman sa gatanyag na training sa farm machine operations. Dugang pa nila nga pwede man makasulat ang mga asosasyon o kamanguluma nga liyan magpa-train o kung pwede man makakoordinate sa mga cluster coordinator. Kung hindi kita kahibalo, magpahiging-kangot lang sa SIDBIT. Alam mo, ang isa constraint siguro mang tayo nakita natin sa usually na feedback sa aton mga extension workers is ang preparation sa SIDBIT. No? Paano ba na eksakto na pag-prepare sa aton na sabod. No? So, pwede kita mo makapagigangot sa amon, no? O sa aton ng mga municipal agriculture office para mapahapos o kung may mga innovasyon kita, may mga practices kita mang gawin na pwede natin i-adapt sa inyo tagsa-tagsa ka mga lokalidad, no? Nabatian ang kabayan sa pahayag ni Ogatis. Para sa Bagong Pilipinas, Maria Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpakigbahi sa Techno Clinic for the Technology Demonstration ang 22 kakatapos ang Akwit Rice Cluster sa Barangay Akwit, Barotac, Nuevo Iloilo.
Ang aktibidad kabahin sa DA Masagana Rice Industry Development Program sunod sa Department of Agriculture Western Visayas sa Techno Clinic. Pinagiyaan ng mga mangunguma nga sa karon nga wet cropping ang nagtanom sang palay sa kapin 50 ka hektarya. Naibaluan nga magluwas sa paghatag sang libre nga binhi sang palay kag abono ginasigahuman sang ahensya nga masunod sa mga mangunguma ang ginapanugyan nga pamaagi kag teknolohiya sa produksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-private security guards ginpaidalom sa first leg sang capacity building activity para sa pagpatuman sang freedom of association kag civil liberties. Detalye sang balita, Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagkailanom ang 70 ka private security guard gikan sa nanaytungay nga security agencies sa first leg sa capacity building activity for private security group sa pagpatuman sa freedom of association and civil liberties sining karon lang. Nag-organisa ang Department of Labor and Employment o Condole Region 6 sa capacity building activity para sa pagpabakod sa kapasidad sa mga private security sector sa pagsiguro sa kalinuhan kag seguridad sa ila kliyente. Ang capacity building activity nga giniwa para sa mga security guards ang nagatulong ng insakto nga pagresponde sa pagpasanyog kag pag-amlig sa kailwayan sa asosasyon ilabi na sa tion sa welga, ticket kag kaamay nga mga helikopter. Ginpahayag ni Dole 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. nga ang security guards hindi lang uniformed personnel nga nagabantay sa GIS kung hindi sila man ang kaupo sa pagsiguro sa kalungan ilabi na sa tion sa labor actions. Dugang pa ni Arnie Rodriguez na pinaagi sa pagbulig sa ila pagpaitindi sang ila responsibilidad, gina-empower man sila sa pagpasanyog ug pag-amling sa kahiwayan sa mga mamumugot na ginagarantiyahan sang atong konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, ngayon Grace Ereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maraming ginapabaskog sa Department of Trade and Industry Guimaras ang digitalization sa mga micro, small, and medium enterprise. Kasunod sa pagtaas ng numero sa mga Pilipino online na kung magbakal kag magbaligya sa produkto sa datos ng DTI Guimaras sa 2,103 ka mismi sa probinsya nga ila ginabuligan sa buong 2025. 6% lang ang may social media page kag 22% lang ang nagagamit sa online payment. Sunod kay Rejoice Orquia, Provincial Focal Person sang Negosyo Center Guimaras. Isa sa mga rason nga natumot sa ahensya ang kakulangan sang ihibalo sang mga negosyante tuloy sa paggamit sang teknolohiya. Gani bilang sabat sa sini nga problema ang DTI Guimaras nagapadulong sa kabanwahanan kag kabarangayan para iduso ang digitalization sa mga negosyo sa bugos nga probinsya. Sa idalom sa mga programa nga NC Cares kag Go Digital boosting MSME growth, ginatudlo sang DTI Guimaras ang pag-ubra sang Facebook page para sa online selling, paggamit sa GCash para sa online payment, kag pag-layout sa Canva para mas mangin makagalanyat ang product posting. Patag ni Orquia madamo sa benepisyo nga dala ang pagnegosyo sa digital platform, magluwas nga mas dako ang merkado, hindi tama kadako ang magasto sa pagpakilala sang produkto, kag mas mapos ang pagpakig-angot sa publiko. Nagbunga ang pagtingwa sa DTI Guimaras sa pagduso sa digitalization sa mga mismi. Pamatud rin ang istorya ni Maria Teresa Bagonok sa Poblacion Nueva Valencia ang isa sa maginhana sa programa. Sunod kay Bagonok ay sa kaanay OFW kasunod sa pag-ubra niya sa Facebook page. Para sa iya event styling services nga negosyo, nakakilala siya sa mas madamo ang kliyente hindi lang gikan sa Guimaras kundi pati na sa mga Pilipino sa abroad. Dugang pa niya mas nangin mahapos kag mas madasig niya nga ka-check ang iya na baton nga bayad sang nagsugod siya gamit sang online payment. Nagalawom si Bagonok nga madamo pa sang magagmay nga negosyante sa probinsya magasanyog ang negosyo pinagay sa kampanya sang digitalization sang ahensya. Nagpabutyag naman sang kahandang DTI Guimaras ang kahanda nga magbulig sa ibang panganismi nga luyag magpaidalo sa paghanas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala sa Department of Trade and Industry Iloilo ang advocacy campaign towards strengthened services sa Barangay Buga, Leon. Katuyuan sa programa nga mapasangkad pa ang hibalo sa micro, small, and medium enterprises kag mga residente angot sa serbisyo nga ginatanyag sa mga negosyo center. Lakip na diri ang business name registration, product development, entrepreneurial training, access sa finance, marketing assistance kag consumer protection programs. Ginakilala sa DTI Iloilo kay importansya sa accessibility sa mga suporta sa gobyerno sa pagpasanyog sang palangabuyan kag negosyo sa mga Pilipino. Nangin palagyan man ang aktibidad agud maistoryahan ang toy sa pagduso sang kauswagan para sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Pananago ng Iloilo Liga Day 2025 ay giniwat sa Iloilo Sports Complex na pas Iloilo City sa pagpanguna ni Liga President Amalia Dibuque. Nanging dinapit ng manugambal si National Liga President Maria Catrina Jessica D. Sa kahiwatan, naglabot sa 13,300 kaopisyal sang barangay ang nagtambong sa Liga Day. Yara ang presensya ni Governor Arthur Defensor Jr., Vice Governor Lian Dibuque, Iloilo DILG Director Carmelo Orbista, mga representante sa mga congressman kay sangguniang panlalawigan members. Nangin kabahan sa programa ang paglawag sa 7 ka barangay nga nakabaton sang Seal of Good Local Governance for Barangay Award. Ang awardee sa mong San Juan Crisostomo sang Banwa sang Anilaw, Agboy Norte, Binulbog kag Kadyos sang Leon, Pagsangan kag Ungkas sang Pavia kag Hinas Norte sang San Enrique. Radyo Pilipinas News. Arestado sang Lemery Municipal Police Station ay isa ka grade 12 student sa ginpatigayon nga buy-bus operation sa Balay Tabunan, Lemery, Iloilo. Ang suspect kilala nga si alias Boy Boy, 24 anyos, kag residente sa Barangay Santa Cruz Villa, Iloilo City. Nakumpiska sa suspect ang 60 grams ng shabu nga nagabalor sang 408,000 pesos kag buy-bus money. Sa investigasyon sang kapulisan nagakuha sang supply ang suspect sa Iloilo City kay ginabaligya sa Banwa sang Lemery. Ang suspect yara na sa kustodiya sang Lemery PNP kay magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ug ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:30 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Agosto 25, tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy.